continue to believe that there is power in the blood of Jesus. Amen? Kaya ngayon, magka-testify tayo kay Satan that there is power in the blood of Jesus. Ready na po ba? Ready na po ba? Amen. Ayan. So, repeat after me. Through the blood of Jesus. Through the blood of Jesus. All my sins are forgiven. All my sins are forgiven. Through the blood of Jesus. Through the blood of Jesus. I am redeemed. I am redeemed From the hand of the devil. from the hand of the devil. The blood of Jesus Christ The blood of Jesus Christ continually cleanses me from all sins. Continually cleanses me from all sin. Through the blood of Jesus. Through the blood of Jesus. I am sanctified. I am sanctified, Made holy. made holy, Set apart unto God. set apart unto God. Through the blood of Jesus. Through the blood of Jesus, I am justified. I am justified, Made righteous. made righteous, Just as if I'd never sinned. just as if I'd never seen. My body is a temple of the Holy Spirit. My My body is the temple of the Holy Spirit. Redeemed, Redeemed, cleansed Cleansed by the blood of Jesus. by by the blood of Jesus, So that Satan has no place in me, Satan has no place in me. no power over me. no power over Through me. the blood of Jesus. Through the blood of And Jesus, through the blood of Jesus. And through the blood of My Jesus, flesh is cleansed. My flesh is And my cleansed, conscience purged. and my conscience Through purged. the blood of Jesus. through the blood of Jesus, I am well able I am well to able enter in the Holy of Holies. to enter into the Holy of Holies. Hallelujah. Praise you, Jesus. Before we start to sing this song, okay lang po ba itaas natin yung dalawang kamay natin? Ganyan. Okay, taas. And hagurin mo yung likod ng kasabi mo. Ready ka na ba na magpuri sa ating Diyos? Amen. Sige, hagurin mo yan. Come on, church. Hallelujah. It says in the word of the Lord, sabing ganyan sa Psalms 100, verse 4 to 5, Enter the Lord's gate. Enter the Lord's gate with thanksgiving. His court with praise. Give thanks to Him. Mamiyata mo po kung anong kapasalamatan kang Lord. And praise His name. For the Lord is, maka-flash siya po ba? For the Lord is, nanoyak ano? Yes, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen! Amen. Aliya po ba, masanting nga balita ita? Mamiyata mo pong awit, we are giving praise. We are singing this song. Ali mo dahil nakasanayan po natin. But dahil ang Diyos ay mabuti. Amen. All the good things na ginawa niya sa buhay mo, sa personal life mo, He deserve na papurihan at pasalamatan natin siya right at this moment. Amen. So now, are you ready, church? Amen. Hallelujah! Praise you, Lord. Thank you for this wonderful morning. Here we go. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. My troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble down and come to you. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for.
yesterday, today the same, forever till forever. It's all one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it out for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on, church, let's sing it out. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Come on, let's declare this. Not gonna live by what I say. I'm not gonna live by what I feel. Down. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. But you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Come on, let's sing it out. I'm not gonna live. Not gonna live by what I say. No, 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 no. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything.
impossible. Through you, blind hearts are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Oh, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Yes, Lord. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, yes, in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Jesus. Every time that we are declaring, sabi, I believe, I believe. Ano po yung unang pumapasok sa isip nyo? I believe that our God is good. I believe, we believe that our God is faithful. Amen? We believe that our God ay walang imposible sa Kanya. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Just like it says in the song, yes, we believe, oh God. We believe in your greatness. We believe in your goodness, oh God. Sa bawat oras, ikaw ay mabuti. Kaya dapat ng kapurihan, maparangalan at mapasalamatan. It is our one way, Lord, na ma-express yung pagmamahal, yung thankfulness namin, Panginoon. By singing this song. Hallelujah. Let this song be our prayer this morning. Come on, church. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it again. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close, no other. I know you are the Father. I know you are the friend, and I have seen of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so
goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lays down to surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down to surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Tunay nga ikaw ay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Come on, let's declare this with all of our heart. Ika'y tapat sa habang Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang Ika'y mabuti sa lahat ng oras. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Sige, sabihin mo sa Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan na di magbabago ang kabutihan mo? Kailan mali magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan mali magbabago ang kabutihan mo? Kailan mali magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buhay na iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Just continue to worship the King of Kings. The Lord of Lords. Just continue to lift up our miracle working God, our promise keeper, our light in the darkness.
personal to your heart. Come on, church. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, kay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Ang data ko ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. 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 You are so good, Lord.
word na ibinigay mo sa amin ngayong 2022 is the year of double portion. Panginoon, hindi pa po dumarating yung December 31. Kaya at meron ka pa pong gagawin, Panginoon, sa mga personal na buhay namin. Hindi ka pa tapos, Lord. Come on, church. Start to declare good things upon your life, upon your family, upon our community, upon our nation. Come on, church. God has given us the power of authority. Whatever you declare using your mouth, God will activate those angels to manifest those words, those declarations. Come on, church, open your mouth. Start to declare good things upon your life. Lord, salamat for the double portion of anointing. Thank you, Lord, for the double portion of our financial breakthrough. Double portion of our numbers in our church. Lord, double portion of salvation sa mga pamilya namin. Double portion of blessing. Double portion of favor. Double portion of provision, oh God. Double portion of breakthrough in the name of Jesus. Double portion of love, of service in you, oh God. Lord, salamat, salamat, Lord. Thank you, Lord. Hindi ka pa tapos, Lord God. Patuloy mo po kami i-amaze sa mga susunod na araw. Thank you, Lord, for the year 2022, God. Thank you, Lord, for the open heaven. Thank you for your people na nandito sa lugar na to. I pray, Lord, na i-continue mo, patuloy mo, Lord God, na buksan yung aming mga puso at kaisipan. At anuman po, Lord, yung marinig naming mensahe mo ngayong umaga, maitanim po ito sa aming mga puso na magbubunga ng transformation sa aming mga personal life, O God, sa aming personal altar, na hindi lang kami maging Kristiyano every Sunday, but Lord, even in our personal altar, in our personal life, makita mo, maging tapat kami, Lord God. Maging totoo kaming Kristiyano, maging totoo kaming disipulo mo, Lord. Thank you, God. We seal every prayer that we have by your most precious blood. Patuloy ka pong malugod sa aming mga paburit pasasalamat na iniaalay lamang sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Jesus. Ang lahat ay magsabi at sumigaw ng Amen! 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 Hallelujah! God is good! All the time! And all the time! God is good! Yes! Hallelujah! Amen. So, huwag muna po tayong uupo. Hallelujah. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Naka-flash na po pa sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Sabi dito, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich." Amen. Sino po dito yung nagsasabi, "Lord, I am so excited sa 2023." Pakitaas yung kamay. Amen. So, mabibilang yan. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, dumarami. Ayan. So, ano na po kaya yung mga preparations na ginagawa natin? Lalo na papalapit na po ang Christmas. Di ba? Meron sa atin, naglalagay ng mga decoration sa bahay, excited sa simbang gabi, excited sa mga handaan, excited sa palabok ng kapitbahay, o kaya yung ano ang tawag dito? Halay ubi. Yan, yung mga kalamay ng mga kapitbahay at saka ni lolo at lola. So, tayong mga Pilipino, December pa lang yung Pasko.
Pero, September, nagpe-prepare na tayo. Pagpasok ng bare mats, nagpe-prepare na tayo. Pero ang tanong dito, yung kayang 2023 natin, pinagpe-prepare na natin. Amen? Pinapanalangin na po ba natin yung 2023? Come on? Kinakailangan pinagpe-pray po natin yan. Ito po yung practice natin mag-asawa. Alam niyo po, hindi naman po kaila sa inyo na wala na po kami baby. Pero pinag-pray na po namin yung mga magiging babies namin. Hindi lang po kasi isa. Come on, church! Kung pinag-pray po natin yung ating araw-araw, pag-pray din po natin yung mga future ng ating mga magiging anak. Amen? Amen po ba? Mas maganda din sa Tagalog. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, hindi ka ila sa iyo or sa inyo. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka ila sa iyo. Ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo. Amen. Para maging mayaman ako, maging mayaman ang bawat isang nananampalataya kay Kristo. Amen. Sa pamagitan ng kanyang pagiging dukha, tayo ay naging mayaman. Amen. So, sino po dito yung ready na magbalik ng kanilang mga inapo at magbigay sa ating Panginoon? Come on, church. We have our envelopes sa ating mga upuan. So, you can write down yung mga prayer requests nyo. Lord, ito pong aking tanim para sa 2023 ko ito, Lord. Lord, ito pong aking tanim para sa bonus ko ito. Diba? Hindi na po ito magagalaw, Lord, kasi pinaprepare na po namin yung 2023 na. Lord, diba? Yung mga prayer requests natin. Come on, church. You can write down yung inyong mga prayer requests sa envelopes kasi yung ating mga faithful workers, magpe-pray po nila yan. Magpe-pray po natin yung mga yan. Come on, I'll give you at least 2 minutes to write down yung mga prayer requests ninyo. Hallelujah. Maybe it is for your business. Maybe it is for your studies. Come on, church. Whatever your prayer request, sa iyong kagalingan, diba? Sa kalakasan, pwede rin po sa kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya, come on. Hallelujah. Sige po, if you are ready, ibalik ang ating mga tithes and offering. Let's all stand in the presence of God. And let's pray. Father God, maraming salamat sa oras na ito na pinagkalog niyo po sa amin. Salamat, Lord, na kami, Lord, ay nakapagpuri at nakapagpasalamat sa iyo. Salamat sa opportunity ito, God. At maraming salamat din, Lord, sa opportunity na makapagtanim kami, Panginoon, sa aming mga futures. Makapagtanim kami, Panginoon, sa aming mga pamilya. Makapagtanim kami, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. Lord, we remember them, O God, and we pray for their salvation, O God. Lord, pagpalain mo, Lord, ang aming 2022 na natitira kayong oras na ito, Lord God, yung araw na ito, patuloy mo, Lord God, pagpalain, double portion, O God, this 2022, and coming 2023, O God, Lord, more than enough ang marireceive po namin. Hallelujah, for your glory alone. We lift your name on high, we glorify you. This we pray in Jesus' name, and every God's people say, Amen. Parang hindi nag-almusal ah. God is good! And all the time, God is good. Saktong-sakto po, no? Yung ating simula, praise and worship. Tapos yung shinare ni Kuya Anjo. And then yung message ni Lord this morning. Hindi po kami nag-usap-usap, pero talagang the Lord is really speaking sa message niya po sa atin this morning. Amen. Sino po sa atin yung gustong maging successful? Amen? Parang konti lang, no? Alam niyo po ba, that kapag napanood nyo yung mga successful na tao, they are so energetic, so passionate, talagang nakakahawa yung energy nila. Ganyan ba yung energy ng mga gustong maging successful? Ulit, sino yung mga gustong maging successful dito? Amen. Ayun, dumami na. Alam niyo po, yung sekreto po na i-share ko sa inyo this morning is about to have a well life. Paano ba magkaroon ng magandang buhay?
and a successful life. 27 days na lang po, tapos na ang 2022. Papadating na naman po ang 2023. Ang prayer ko, bigyan pa tayo ng 2023 ni Lord. Amen. Kasi hindi naman sure kung bukas or sa 2023 nandito ka pa. Amen. So yung title po ng message natin this morning is about securing God's favor. Alam niyo po, kahit di ka po nakatapos, o kaya galing ka sa broken family, o kaya pinanganak ka sa isang mahirap na pamilya, if you will be able to get secure sa sarili mo yung pabor ng Panginoon, mag-iiba yung buhay mo. Lagi po nating dinideclare, no, kung sa mga envelope natin, 2022 is year of double favor, no? Double-double kasi 22 no? Pero alam niyo po ba na for you to be able to have a double portion, meron ka palang kailangan 3 bagay na nasa buhay mo. Ready po ba kayo na malaman kung ano po yung 3 bagay na yon? Let's prepare our notebook and ballpen. Kung wala po kayo, pwede po ang cellphone. Basta wag po kayo magfa-Facebook. Pero maganda kung may notebook and ballpen po tayo. Because this is one discipline. No, ako po, talagang passionate ako na pinag-aaralan yung mga habits ng mga successful people. And one habit na meron sila is journaling. Every good idea that they have, meron silang pocket notebook na laging binubulsa. And every time na meron silang maisip na good idea, meron silang narinig na good idea, they always write it down on their journal, no, on their notebook. That is the one discipline na meron ang isang successful person. Okay? Kaya mas maganda, no, na tayong mga Christians, yung ating pong mga naririnig na magagandang principle na mula sa Biblia, na i-jot down po natin. Because mamaya, makakalimutan mo na yan. Right? Now, a Christian, no, mga tinawag na tao, no, ng Diyos. We are that, no? Kaya nga Christian meron kang Christ sa unahan, di ba? Christian, no? So, every Christian daw should have a favor from the Lord. Tapigin mo nga po yung katabi mo. Damang-dama mo ba yung favor ni Lord sa buhay mo? Damang-dama mo ba yung favor ni Lord sa buhay mo? O parang sinasabi mo sa sarili mo, ano bang klaseng buhay to? Makanyane manimbi ako? O pagising mo sa umaga, Lord, thank you, I'm so blessed. Yun ba yung nararamdaman mo? O, hey, yan na naman, naabak na naman. Lunes na naman. Ano ba ang ibig sabihin ng favor? Favor daw, it means extravagant expression of God's love toward someone. No, kumbaga, sa lahat ng, halimbawa, merong 1,000,000 tao dito o 1,000 person na nandito. Lahat sila, for example, nagsusweldo ng 50,000. Pero yung sa'yo, 100,000. That is favor. No? Lahat sila, ganito yung nararanasan. Pero sa'yo, iba ang kwento mo. Amen? That is favor. No? So, hindi mo pinagpaguran, pero binigay sa'yo ng Lord. One example, ultimate favor na meron tayo is yung ating kaligtasan. Amen? Pero let's go. Ito kasi kasi madalas sa atin ngayon, the basis of success is having a good life. You are well able to provide for your family. Amen? Diba, na-share ko na po before, walang kinreate na mahirap ang Diyos o wala siyang kinreate na mayaman. Nag-create lang siya ng tao. Amen? So, nasa sa atin po pala kung ang buhay mo ay magiging maganda o hindi. Amen? So, ready na po ba kayo na umangat ang buhay? Amen. Parang kokonti lang talaga yung ano. Dito lang yung naririnig ko Ready na po ba kayo na umangat yung buhay nyo? Amen. So, ito po yung sikreto. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 9, however, it is
as it is written, no? Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. No? Sabi diyan, wala pa daw tengang nakakarinig, wala pang matang nakakakita, at wala pang mind na nakaka-imagine doon sa pinrepare ng Diyos para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Tanungin mo yung katabi mo, mahal mo ba si Lord? Mahal mo ba si God? Mahal mo ba si Lord? Alam niyo po, hindi ko alam kung narinig niyo na yung testimony ko. Noong 2016, nasa Sindalan pa po tayo noon. Nag-full-time ako sa ministry for 1 year. Dahil nag-resign ako noong 2015 sa trabaho ko. And then 2016, 1 year po akong full-time na nagsiserve sa church. And then, it so happened na talagang, sabi ko, hindi po pwede na nagsiserve ako kay Lord, pero ang hirap ng buhay ko. Dahil wala naman pong sahod nun eh. Libre lang po. And then I prayed to God. Lord, sabi ko, nahirapan po ako. Kailangan kong mag-provide sa family ko. Even though I'm a single during that time, pero ako po yung sumusuport sa nanay ko, sa mga kapatid ko. No, sabi ko, Lord, ganito yung prayer ko. Short prayer lang bago ako matulog. Sabi ko, Lord, anak mo ko. Mag-serve ko kaya ako. Masakit waring dinan mo kung obrang Monday to Friday mo. Tapos yung sweldo ko, more than 20,000 niya. Kasi during that time, bala mo maragul yung bagay itang 20,000. Tapos sabi ko, itang buri ko, Lord, itang maka-travel ko, wali itang atsuking office, sabi ko. Tapos, kumbaga itang ma-challenge ko, mag-grow ko, sabi kong mga yan. And then after 2 weeks, hindi po ako nag-apply, meron tumawag sa akin. For interview daw ako. Sabi ko, saan niyo po nakita yung ano ko? Hindi naman po ako nag-submit ng resume or ano. Meron daw po, nakita daw nila yung profile ko sa online. Kasi po, pag mag-re-register ka sa mga job street, mga ganon, i-upload mo yung resume mo doon. So, yung mga employer, nakikita po yung resume mo and all. So, sa madaling sabi, na-interview po ako. After 2 interview, natanggap po ako. So, lahat po ng mga pinag-pray ko, I answered prayer. No? Monday to Friday, nandun lahat ng inano ko. And then, in connection dun sa verse, no, galing po ako sa mahirap na pamilya, broken family. Sino bang hindi ko naisip na makakapunta ako sa iba't ibang bansa, makakabili ako ng sarili naming lote, yung ganun po na experience, it's all because of the favor of God. Amen? Kaya sabi ko, wala talagang lugi kapag minahal mo si Lord, kapag sumunod ka kay Lord. Amen? Amen. Kaya po, kung ikaw 30 years old ka na, 40 ka na, 50 ka na, o kung bata ka pa, at hindi mo pa inuumpisahan na mahalin si Lord, now is the time to decide na mahalin mo si Lord. Amen? Na sumunod ka kay Lord. Kasi ang sabi dito, meron siyang pinrepare for those who love Him. Hindi po sinabing for those who are Christian lang. Amen? Magkaiba po yun, may pagkakaiba. Pwede kang nandito pero hindi mo mahal si Lord. Ano po ang sabi ng Bible? Mapapakita mo na mahal mo ako if you obey my commands, ang sabi ng Bible. Amen? Kaya po yung pag-ibig sa Diyos, merong malaking nagagawa sa buhay. Amen? Meron pong magandang benepisyo. Amen. Sabi po ng Exodus chapter 3 verse 13. Chapter 33 verse 13 ng Exodus. Sabi ni Moses kay Lord, if you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. So, tignan po ninyo dito, sabi ni Moses, if you are pleased with me, no? Ang tanong po, kinakatuwaan kaya tayo ni Lord? Kasi ang problema po sa atin, yung pinapakita po natin kay Lord, yung hindi nakaka-please, nakaka-displease. Yan po yung problema ng mga tao minsan.
kung ano yung ayaw ni Lord, yun yung napapakita po natin. Pero tignan niyo si Moses, sabi niya, Lord, if you are pleased with me, kung kinakatuwaan mo ko, turuan mo ko ng iyong mga gawi, your ways, your principle, Lord, so that I will continue to find favor with you. So yung favor ni Lord, gusto mo bang tuloy-tuloy sa buhay mo? Not just one time, but tuloy-tuloy? Continue to be pleasing with the Lord. So ano po yung 3 bagay na sekreto na sinasabi po natin? Number 1, yun, nasabi ko na, love God. You want to find favor with the Lord? Mahalin mo siya. Mahalin mo ang God. Number 1. Pangalawa, please God. Lahat ng mga sinasabi niya na gawin mo, na nakasulat sa Bible, gawin mo. Please God. No? Amen? Ang sabi pa po, sa Exodus chapter 34, verse 9, Lord, sabi pa ni Moses, if I have found favor in your eyes, then let God go with us. Yun po yung pangatlong sekreto. Presence of God. Sa presence po ng Lord, nandoon ang breakthrough na hinahanap mo sa buhay. May problema ka? Go to the presence of the Lord. Nandoon yung kasagutan. Amen? So ano po yung 3 bagay for you to have favor from God? Number 1, love God. Pangalawa, please God. Pangatlo, presence of God. May nakukuha po ba tayo? Amen? So yun po yung 3 sekreto why you will have favor in your life. Bakit magbabago ang buhay mo? Bakit magbabago ang kwento mo on 2023? Hindi ka na magiging lubog sa utang. Hindi ka na parang oppressed. Amen? Yung kulang na lang magtrabaho ka 16 hours a day. Amen? Ang sabi nga ni Pastor Lotter, just one favor from the Lord is equals to 1 year of labor. Right? Amen? Isang favor lang ni Lord, kayang baguhin, i-turn around yung buhay po natin. Yung work mo, no? Yung pagpunta mo lang sa work, yung sa business mo, yung sa study mo, yung sa family life mo, no? Yan po yung mga major things, no? Yung sa health mo, no? Pwedeng baguhin yan ni Lord. Just one favor from the Lord. Amen? So, paano po yung practical application? O sige, Ate Wilma, alam na namin, ganito pala yung magkaroon ng favor sa Lord. Mahalin namin si God, i-please namin si God, at mahalin namin yung presence ni Lord. So, paano po natin i-apply yan? Practical application. Paano mo ma-express ang love? Di ba hindi lang yung I love you? No? Hindi lang puro ganon. Amen? So, ano po yung practical application? Okay. Pakitapik po yung katabi mo. Gising, katabi mo. Gising. No? Alam niyo po ba, sino na po naka-experience dito yung sa firing range? Yung, di ba meron yung parang magre-register ka, parang magbe-member ka, tapos you can practice na magbaril-baril. No? Sa mga nagbabaril po, ang ginagawa pala nila, one reminder sa kanila, huwag mong ipapasok yung kamay mo sa gatilyo hanggat hindi ka pa ready magputok ng baril. Kasi pwede kang maka-aksidente na pwede mong matutok sa iba tapos matrigger. Now, si Lord po pala, ganito yung tingin niya sa atin. Nakaganyan siya sa atin, no? Nakaganyan siya. Okay? Tinitignan niya kung sino yung pwedeng putukan ng favor. Amen? Ang tanong, paano mo iti-trigger yung kamay niya para iputok niya sa yung favor? Paano? Paano? Yun yung nasabi ko, minamahal mo ba si God? No, pag ba minahal mo si God, mahirap ba na iputok sa yung favor? Hindi, di ba? Kapag ba pinlis mo si Lord, mahirap ba na iputok sa yung blessing? Yung favor na kailangan mo? Amen? At kung gusto mo laging kasama ang God, mahirap ba na iputok niya sa iyo yung blessing? Alam niyo po ba na nag-aantay lang si Lord eh. Ang tagal-tagal natin eh.
Ang tagal-tagal nating matuto na mahalin ang God, i-please ang God, at manatili sa presence niya. Kapag po nasa Sunday, umiikot ang puwet kapag alas 10 na, 10:30 na, ang tagal naman nagsasalita sa harap. Magluto ko pa. Mamipi ko pa, tikpang gawan. Is that you? No? Mahal mo ba ang presence ni Lord kapag ganon? Aray, wag po kayong ma-offend, but pag tinamaan po kayo, tanggapin po natin ang tahimik. Aray ko. No, sa sarili na lang natin, yung yung aray. No? Pag nagte-training, nagmamadali po tayo lagi. Alam niyo po yung 3 bagay na kinatatamaran ng isang Kristiyano? Evangelism, discipleship, and training. 3 bagay na kinatatamaran ng isang Kristiyano. Amen. So kung gusto mong i-attract, okay, ina-attract po pala yung favor ng Lord sa buhay po natin. Amen? Gusto mo bang i-attract yung favor ni Lord? Ito po yung gagawin po natin. Ito po yung mga 3 moves. 3 galawan na pampamahal kay Lord. No, pampa-please kay Lord. At pang-develop, okay, ng desire natin sa presence ni Lord. Number 1 is to fear God. Ito yung 3 galawan, 3 move na sigurado you can attract the blessing, the favor of God. Number 1 is to fear God. Pangalawa, involving to advance God's kingdom. At pangatlo, making yourself a covenant keeper. Number 1, fear God. Ano pong ibig sabihin ng fear God? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ikaw ay boy tuldok. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ikaw ay boy tuldok. Anong ibig sabihin ng boy tuldok? Kailangan tuldukan na lahat ng mga maling ginagawa mo sa buhay. Amen? Kung gusto mo na mag-fear God, okay? Kung gusto mong i-express yung love mo kay Lord, tuldukan mo na yung maling ginagawa mo. Amen? Yung bisyo mo. Amen? O baka meron pa pong nagsusugal dito. O, tuldukan na yan. Be willing to follow the Lord. O kung meron pa pong nangungupit sa magulang, mga nag-cheat, mga nagkakating, nagsasayang ng pera at pinagpaguran ng magulang. O, stop na po yan. Tuldukan na, amen. Alam niyo po yung ibig sabihin ng fear of God, ikaw ay righteous. Righteous, hindi naman ibig sabihin ay perfect ka, pero ina-align mo yung sarili mo doon sa tama na sinabi ng Diyos. Ina-align mo yung sarili mo doon sa standard ng Lord. Pag sinabi ni Lord na mali, mali. O kaya sabihan mo yung asawa mo, oh, mali yan, Jo. Sabi ng Lord, mali yan. Yung anak mo, sabihan mo, oh, nak, mali yan. Fear God. You want to have the favor of the Lord? Fear God. Amen. Being righteous. Okay, being righteous is equals to pleasing the Lord. Kaya naalala ko si King David eh. Yung prayer ni King David sa Psalms, sabi niya, Lord, tulungan mo ako na yung salita mo, may tago ko sa puso ko, so that I will not sin in front of you. Sabi niya, mga kabataan, gusto niyo ba na makaiwas sa kasalanan? Have self-control, ang sabi niya. Amen? Kasi ang kabataan, no, ano usual na kasalanan ng kabataan? Premarital sex. Because they are so passionate, ano? No? Amen? Amen. Tuldukan na. Make a decision today to fear God. Amen. Mag-forgive ka na rin. Kung ikaw ay may galit sa iyong magulang, no? Kasi sabi ng command ng Lord, honor your parents. Hindi naman sinabing perfect ang magulang mo, pero ang sabi doon is to always honor your parents. Respect them. Kahit hindi sila perfect. Amen?
Yung mga nagmamarites, stop na rin yan. Alam niyo po ba, meron akong narinig nakalimutan ko na kung kanino ko narinig. Ang sabi niya, meron ka lang daw karapatan na magtanong sa isang tao ng kanyang problema, magmarites, magsiyasat, kung ikaw ay may balak na tulungan siya. Pero kung ikaw ay nagmamarites lang, gusto mo lang makakuha ng information, ng kwento, at wala ka namang malasakit at balak na tulungan yung tao, wala kang karapatang magmarites. Amen. Kahit mga Christian kunwari, ay pag-pray da ka. Nang maliliyari kaya ka makanya, no? Amen? Yun lang daw yung pwedeng magmarites kung meron kang balak na tulungan siya. Amen. Amen. Walang marites dito. Amen. Amen. From now on, we will please God. Amen. So yun po yung unang galawan. Fear God. You want to attract the blessing of the Lord? Anong gagawin natin? Number 1? Fear God. May nakukuha po ba tayo? Tuna, Ate Wilma, masakit na. Nakabisa. Ay, magatenke ni next week. Sabi po ng Psalms, chapter 5, verse 12. Surely, anong ibig sabihin ng surely? Sigurado. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with, You surround them with your favor like a shield. Kaya intindihan yung sulat ko. Psalm chapter 5, verse 12. Surely, sigurado, ang favor ng Lord nasa righteous. Binibless ni Lord ang righteous. And ang favor ng Lord is like a shield. It protects us. Amen? Ganun po pala. Yung favor ng Lord, it protects us. Favor is like a shield. Amen? Napahamak na ang lahat, pero ikaw, nananatiling matatag because of the favor of God. Amen. Kaya ang sabi, those who fear the Lord, kahit mag-set ng trap ang kaaway, hindi ka matatrap. Because you found favor in the Lord Basta tama yung pamumuhay po natin. Amen. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, tuldukan na yan. Tuldukan na yan. Tuldukan na yan. Yung pagsusungit mo, yung bugnutin, ay naku, sabihin mo sa asawa mo, last ko ng pagsusungit yon, darling. Last ko ng pagsusungit yon. Last na akong mibakle. Na akong mibakle. Amen. Alam niyo po yung nakakabigat ng buhay, itang lagi kang makasibangot, lagi kang magbusit, lagi kang madaing, lagi kang mag-complain. Amen. Sabihin mo ulit sa katabi mo, tuldukan na yan. Tuldukan na yan. Amen. Sabi po ng Isaiah 45 verse 3, I will give you hidden treasures, riches stored in secret places, so that you may know I am the Lord. So, kailangan po pala, yung tatlo, di ba? We love God, we please God, and we love the presence of the Lord. No? Kasi, di ba, hindi ka naman pwedeng umasa sa lolo mo, sa lola mo, hindi naman sila mayaman. Sa nanay mo, sa tatay mo, hindi rin naman sila ganong kayaman. No? Kaya po, tayo na mga naglalove kay Lord, nagpi-please kay Lord, at nag-go sa presence ng Lord, ang inaasahan natin si Lord. Walang iba, doon ka umaasa sa favor ng God. Amen? Amen? So umasa ka kay Lord. Amen? Kasi meron siyang itinatago na hidden treasure sa'yo. Amen? Marami na po tayong example dito na binigyan ng favor ng God. Yung pastor po natin sa Pangasinan, Pastor Gerald. No, ang puhunan noon talagang pagsunod kay Lord. Ayaw i-release ni Pastor Lothar para magpastor, pero pinilit
na magpastor because that is what the Lord is leading him na nilagay sa puso niya, no? At yung alam niyo po talagang yung nangyari sa kanila, no? Within a span of 3 years or 4 years, yung kanilang business na binigay ni Lord ay maunlad na. Amen. Meron silang 2 sasakyan, may bahay at lupa na pinapatayo. And continuously nag-employ sila ng tao. Amen. Sino po yung gustong maranasan yon? Meron ka lang 3 puhunan. Love God, please God, presence of God. Pero kung ikaw, dun pa lang sa devotion, bagsak ka na, paano mo malalabang God? Paano mo mapiplease ang God? Eh ayaw mo nga sa presence niya eh. Prayer. Dito po, kapag corporate gathering, madaling mapinpoint kung ikaw ay nanlalamig, kung ikaw ay magana, no, kay Lord. Dahil pag lagi kang present, ang equation natin doon, passionate ka kay Lord. Pero on our private life, medyo mahirap i-assess. Siyempre, doon ako manakakit. E ako naman balo nung mag-devotion ko, yung pong manalangin ko, Kembaleyo. Amen. Pero alam ni Lord yun. Amen. Alata mo pong alo ko. May alo ko. Pwedeng alo ko may leader mo, alo ko may pastor, alo ko may ka-member mo. Pero Lord, never may alo ko. Amen. Kaya yun po yung ating sekreto. Yun po yung ating puhunan. Start to love God. Start to please God. And start to go to the presence of the Lord. For sure, sasamahan ka ni God. Saan ka man naroroon. Amen? Because our God is all-knowing, all-powerful, all-present. Eh mo pa man sasabihan, pagdating kang favor ng Lord, daratang na. Amen. Amen. Do you believe that? Lahat ng mga nagsasabi na naniniwala. Amen. Amen. Pangalawa, ito po yung pangalawang galawan. To express that you love God, that you want to please God, and that you love the presence of the Lord. Pangalawa is to be involved in kingdom advancement. May pangako po ang Lord sa Great Commission. Ang sabi niya, kapag ginawa mo ito, surely I will be with you to the ends of the earth. So, sino po dito yung gustong mag-involve sa pinapagawa ng Lord? Alam niyo po, kapag ang Christian, nag-engage siya, nag-involve siya, nag-participate siya sa agenda ng Panginoon. Ano ba ang agenda ng Lord? Go and make disciples. Alam niyo po, yung ating pong ginagawang ministry dito, pagtugtog, yan, pagsasalita, pagluluto, paglilinis, these are just secondary ministry. Ang main ministry na pinapagawa ng Lord ay mga tao, mga kaluluwa. Di ba sabi niya kay Peter, be fishers of men. Yan po talaga ang agenda ng Panginoon. Mga tao. Kaya if you are involved in people business, in people ministry, nakakakuha ka po ng plus point kay Lord. Amen. Meron pong warning sa mga taong binibless po ng Lord. No, madalas po kasi kapag po tayo ay binless ng God, nagkaroon ka ng business mo, ng magandang trabaho, kadalasan ito yung number 2. Okay? Itong pangalawang bagay na ito yung binibitawan po natin. Ayaw na nating mag-involve sa gawain ng Lord. Ayaw na nating mag-involve, mag-participate sa ministry. Amen? Amen. Marami na po tayong nakita ng ganyan. For almost 11 years na nandito po ako sa church, marami na pong nag-come and go na tao. But I pray, tayo pong lahat hanggang sa dulo, makitaan po tayo ng pagsunod kay Lord. Amen? Walang susuko. Amen. Amen. Kasi ang agenda po ng Lord, to win people to the Lord. Kaya ako, sabi ko nga, yung mga guro, yung mga mga teachers, meron na po kayong isang simbahan sa isang classroom Amen. Sinishare niyo po ba yung love ni God sa inyong mga estudyante?
Kahit 5 minutes a day lang, yung meron kang ma-share that God loved them and merong magandang plano ang God sa kanila. Nagagawa po ba natin yun? Alam niyo po ba, nung nag-mentoring, last mentoring po, nung Tuesday ang sabi po ni Bishop Oriel, ang isang sekreto ng isang lumalagong simbahan ay merong campus ministry. Ang church po natin ay hindi gaanong lumalago dahil wala pong campus ministry. Wala pong umaabot sa mga kabataan. Amen. Amen. Kaya sabi ko nga kay Mamila, ano kaya, mag-win kaya tayo ng teacher, sabi ni Mamila. Pero tayo pong mga existing na merong touch sa mga kabataan, ito po yung challenge ng God sa inyo. Gamitin nyo yung influence ninyo. Alam nyo, meron akong kaibigan na teacher. Yung mga post nila, mapapansin ko, ang daming likes. 200 plus, 300 plus. Ganun ang influence kasi ng teacher. Ang daming tumitingala sa isang guro. Konti yung mag-aral ko, sabi ng ma ko. Kapaluluba ng malagnat ko. Ay, Aliyah, ang may teacher ko akong. Lungob ko pa mo rin. Ganon ka-influence ang teacher sa isang bata. Mas pakiramdaman daw compared ka rin kay Relang Pengari. Amen! Kaya use that influence for the glory of God. Amen? Kailangan po yung ating mga life group ay lumalago, hindi pa sarado. Amen! Nung yan nakatalagang matatag, manyaraning life group mo. Amen. Pero hindi. Kailangan po yung life group natin lumalago, tumatatag. Amen. Ang purpose ng life group, makapag-develop ng leader. Amen. Hindi ka basta nagla-life group kasi fellowship lang, kainan lang. Amen. Ang purpose po ng life group is leadership development and evangelism. Kumusta no po rin ang in-invite mo? No ka rin ala. No ka rin ala. Amen. Ito po yung 3 bagay na hindi natin dapat katamaran. Evangelism. Alam nyo, nandito ka kasi merong nag-share sa'yo. May nagtiyaga. Amen. Kung wala naman nag-preach sa atin, wala naman po tayo dito. Amen. Kaya po yung evangelism kailangan po nating gawin, tayong lahat. Imaginein po ninyo kung tayo ay 40 o 30 ngayon. Magdala lang po tayo ng tigi sa isa next week, 80 na tayo, di na tayo kasya dito. Amen. Ganun po ka-powerful kapag yung heart mo, ginawa mong passionate for the Lord. Amen. Yung mga nanlalamig, come on. Ang sabi nung mentoring, sabi, mamili ka kung sino ang iyong paglilingkuran. Choose today whom you will serve. Kasi meron ka naman option May option ka naman. Pero ang sabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Amen. Pick po yung katabi mo. Patapos na tayo. Huwag kang matulog. Amen. Alam niyo po, nagkakaroon tayo ng blessing, no? Para po magamit po natin sa kaharian ng Lord. Amen? Pagpapalain ka ni Lord, pagyayamanin ka ni Lord, kapag tama yung puso mo, kapatid. No? Sabi ko nga kinanja, potang pagyamanan na ang Lord ne, mo naman pwedeng kanan nga ning pamangan. Mataya ka agad, magkasakit ka. Amen. So meaning, yung blessing talaga ni Lord sa atin, may purpose. Hindi lang po pang sarili natin. Amen. Kailangan gagamitin natin siya to advance the ministry of God. Amen. Amen. Kaya po dapat, pagdating sa gawain ni Lord, sugapa tayo. Amen. Aligay tang alang energy. Tara mag-mentoring tamo. Makabulad. Bisaya. Nasabing no kaya ka. Pero makabulad. No? Kailangan daw po sa gawain ni Lord, we are passionate. Sold out. Amen. Amen. Sold out. Hinak talagang mag-attend, Kenny. Yaw yata yung paturahan ng Ate Wilma. Ala ko pong paturanan. Amen.
numiturang kay Lord yung mangusap kay ako. Amen. Sabi dito, hindi ka na daw dapat tinatawag, pinipilit, makiruguruguya pag kay leader mo ba kanto, gawan mo inin eh. Hey, kulang na kaya po kayong kaya. Hindi na rin bisang mag-join music ministry. Buti na lang, may tumugon na. Praise God sa buhay ni Tito Aris. Amen. Amen. Pero yun nga po, these are just secondary ministry. Yung first ministry natin ay people ministry po talaga. Amen. Alam niyo po, yung ginagawa po natin is just an overflow of our love for God. Pag mahal mo ang Diyos, ka pwedeng makalukluk mo eh. Itang buri mo tingang gawan to please the Lord. Balo yun, makanyang kung mag-resign kan taking minuna akong obra niya, mag full-time ko. Buri kong ingisip ko kanto, pipigilan na ako ng obra ngayon, iote akong makapag-serve kang God. Kasi during that time, merong youth ministry every Saturday. Kailangan ko pang mag-undertime and all, no? Pero hindi ko po sinasabing mag-full-time kayo. Ang sinasabi ko, i-manage lang natin yung oras natin. Pwede naman eh. Pwede naman eh. Amen? Pwede kang may work, nagbi-business, at naglilingkod kay Lord. Ang dami na po nating sample, nagpapastor pa nga eh. Amen? Kaya wala pong excuse. Ka pa naman presidente ng bansa, baka sobra ka-busy. Amen? Baka busy ka doon sa mga walang halagang bagay. Korean novela, Netflix, computer games, kinain na ng computer games kaya hindi makapag-love God, makapag-please kay God, at hindi makapunta sa presence ni Lord. Amen. Amen. Let us not major on minor things, kapatid. Amen? Ang major thing sa buhay po natin is to go and make disciple. Yan po ang pinapagawa talaga ng Lord sa atin. Last week nanonood ako ng video ni Billy Graham. Siya ang pinakasikat na evangelist. Hanggang sa tumanda siya, talagang he remained faithful sa pinapagawa ni Lord. And then sabi ko kay Kuya Abe, Chabs ako, yung meteya kaya, niya ako pinanlakayaran sinalubong kayo. Ne? Di ba? Imaginein mo yung namatay ka, tapos may sasalubong sa'yo, sasabihin, Atsuko Kenny, dahil shineran mo. Di ba? Yung parang, imagine kayong sarili, kanyaman yata kayong pakiramdam ita. Upotong ta ka langit, sakto ka, milub. Ala pala, sinalubong kayo. Amen? Hindi po ganon. Amen? Sabi po ng Psalm 102 verse 13, You will arise and show compassion to Zion, for it is time to show favor to her. The appointed time has come. Sabihin mo sa katabi mo, may oras ka din kay Lord. Meron kang appointed time to receive the favor of God. Kaya kung today po, magde-decide ka na mamahalin mo na ang Lord, susunod ka na kay Lord, you will please God. Kapatid, wag mong isipin na after a month, nandyan na yung favor ng God. Amen? Hindi instant. Amen? Magpatuloy ka lang. No? For how many years ng paglilingkod kay God, surely makikita mo, meron ka ring oras na ikaw naman yung babarilin ni Lord. Babarilin para hindi mamatay. But puputukan ka ng favor ni God. Amen. Amen. May oras ka din. Sabihin mo sa katabi mo. Okay? Last po, last. Okay pa po ba kayo? Last. Ito yung last. Number 3. May nakuha po ba kayo? Number 3. Being a covenant keeper. Okay? Covenant means contract eh. Pag sinabing covenant, it is a contract between two parties. Meron tayong pinag-agrihan. Kaya meron tayong covenant or promise sa isa't isa. Okay? So, ano yung number 3? To be a covenant keeper. Di ba number 1? Ano yung number 1? Fear God. Yan yung galawan. Okay? Para i-attract mo yung favor ni God. Pangalawa, ano po yung pangalawa? Involving in the kingdom's advancement. At pangatlo, to become a covenant keeper.
Kapatid, kapag nag-decide ka po na mamahalin mo ang God, ipiplease mo ang God, and you will always go to the presence of the Lord, huwag mong bibitawan yan. Pag nag-decide ka to join a ministry na i-advance mo yung kingdom ni God, yan yung covenant mo kay Lord. Do not be a covenant breaker. Na i-break mo yan. Amen? Para pong mag-asawa yan eh. Hindi naman ako basta tinanong ni Kuya Abe na, will you marry me? Di ba? Meron mo nang ginawa ang napangasawa mo bago ka sumagot ng oo, correct? Minahal ka muna niya, pinlist ka niya, no? Amen? Hindi ka naman niya tinutukan ng baril para sabihin na, magpakasal ka na ako ngayon eh. Di ba? Hindi ganon, di ba? Pumasok kayo sa isang kontrata, no, okay, nag-I-do ka, no, nung tinanong niya na, will you marry me? Kasi pinagdaanan niyo yung stages na yon. Amen. Ganon din po kay Lord. Amen. If you want to have a covenant with God, yan po yung gawin ninyo. No? Kasi si Lord, He is faithful lagi to fulfill kung ano yung inagrihan niya sa'yo. Amen? Madami tayong naririnig na kwento. Yung nanay ni Pastor, sabi niya, ang covenant niya kay God, Lord, ibibigay ko sa iyo yung isa kong anak na magpastor. I-extend mo lang yung buhay ko. O, ginrant naman. Amen? Because the Lord is true. Okay? Kasi po ang covenant, it protects us. Okay? Pinoprotektahan din po tayo ng covenant. Okay? And then pangalawa, yung covenant natin, yung promise natin kay God, it empowers us. Okay? Alam niyo po dito, yung mga Israelita, during the time na sila ay kumawala sa mga Egypt, during the time na sila ay slave, nagkaroon po sila ng covenant kay God. And because of that covenant, pinrotectionan sila ni God during the time na nasa desert sila. Biruin mo yon, wala silang baon na tinapay and all, pinapakain sila ng Diyos. Okay? The covenant will provide for us. Okay? It will protect us. Ganun din po, no? Ganun yung ginawa ni Lord sa mga Israelita eh. Pangalawa, it empowers us, yung covenant natin kay God. Bakit? Ang mga Israelita during that time, nagkaroon ng labanan. No? Ang Egypt, hindi na naig sa kanila. Right? Di ba? Hinabol sila. No? And even those, mga kinonquer nila sa Jericho, di ba? Ang daming pinakonquer ni God sa kanila because of the covenant na meron ng God sa kanila. And pangatlo, yung covenant na gagawin mo kay Lord, just like the Israelites, it will prepare you for the future. Ang promise ng God sa mga Israelita, I will give you the promised land. Bakit? Kasi ang pangako ni God sa kanila, nakasulat sa Jeremiah 31 verse 33. Ang sabi dito, this is the covenant I will make to the people of Israel. Ang Lord mismo ang nagsasalita. Sabi dito, after that time, declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Yan po ang covenant ni God. Inari ng God ang mga Israelita. Mga tao ko ito. Bayan ko ito. Ngayon, the Lord is telling you, anak kita eh. Gustong-gusto kitang pagpalain. Kailangan mo lang i-trigger. Amen. May favor na po tayo kay Lord eh. Amen. Pero gusto nyo bang maranasan yung extravagant favor ni God? Amen. Ako gusto kong maranasan yon. Amen. Extravagant favor from the Lord. Yun talagang makikita yung difference. Ay, niyanak na yan yung ginuma, kaniniyak lasibye. Kailangan makakitaan tayo ng difference. Kaya yung galawan po natin, ayusin natin. Amen. Dapat ikaw ang number one na taga-build ng gawain ng Lord, hindi ikaw ang unang taga-sira. Parang nung minsan narinig ko si Bishop Oriel, no, our mentor in G12, sabi na, huwag mong babuyin ang ministry. Amen. Be serious in serving the Lord.
Di naman yung grim na parang, di naman ganon. Ang ibig sabihin is, you respect yung gawain ng Lord. Huwag ikaw ang magiging dahilan bakit masisira ang ministry. Ikaw ang maging dahilan bakit gumaganda, nag-a-advance ang ministry ni God. Amen. Kasi ito, may covenant ang God. I will be your God and you will be my people. Sino po ang ready magkaroon ng covenant kay God? Alam niyo po, if we will fear God, be involved in the kingdom advancement, and i-keep mo yung promise mo kay God. One day, tayong lahat, na yan, tandaan niyo itong araw na ito. No? You will recall this day. Pag ginawa mo ito sa buhay mo, sasabihin mo, thank you Lord for the favor. Kasi iba na yung buhay mo. Amen? And alam niyo po ba, na yung favor ni God, it will come from generation to generation. Sabi ko kay Abe, alam mo kung bakit ngayon meron kang magandang trabaho. Sabi ko, nakamanyaring architect, nakamanyaring engineer, pero yung obra mo, pang-engineerya, di ba, mag-drawing lang po eh. That is the favor of God, sabi ko. Because nainggewa ng sacrifice ng tatang mo. That is one result na niya, favor ka ako. Amen? Kaya po tayong mga magulang, wala pang anak, now is the time to set our moves right, no? Ayusin mo na yung galawan mo. Magkayanak ka, magkayapo ka pa eh. It's for them. Not just for yourself right now to experience God's favor. Pero the Lord is so faithful, ang sabi na, nung in curse, it will come up to 4th generation. Basahin niyo po ang Bible. Kapag kinurse ka ni Lord, up to 4th generation magsasuffer. How much more if binless ka ni God? Bakit si David? Di ba? From David to King Solomon, at sa mga naging saling lahi pa nila, they become so favored with the Lord. Because of ginawa ni King David. Bakit mayaman at napakatalino ni King Solomon? It's not just because humingi siya ng wisdom kay God, but because kung ano ang ginawa ni King David. Amen. Kaya if you want to have a next generation with the favor of God, yan po yung ituro din natin sa kanila. Anak, fear God. Anak, please God. Anak, go to the presence of God. Kahit wala ka na po, yung future ng anak mo, ng apo mo, secured na. Amen. Let's all rise up in the presence of the Lord. Come on, now is the time to decide. Pinapapili tayo ng God ngayon. Choose today whom you will serve. Is it the God of this nation? God of Amorites, Jebusites? No? Pero sabihin mo ngayon, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Kaya po, itong mga darating na buwan, I pray and declare, yung mga kapamilya po natin na wala dito, mawin na po natin. Amen? Amen. Yung mga kabataan, no? Kung ikaw ay teacher, ikaw ay merong access sa kanila, you are so privileged, you can mold their minds. Kaya mong i-mold, kaya mo silang ilapit kay God. Amen. Now is the time to decide to fear God. Lord, mag-o-obey na ako sa'yo. Tutultukan ko na, Lord, yung mga maling ginagawa ko, Lord, sa buhay ko. Tulungan niyo po ako, Lord. Empower me, God, with your Holy Spirit. Oh, Lord Jesus, Lord, right now, cleanse our mind, cleanse our thought. Alisin mo yung mga doubt na nilalagay ni Satan sa amin, Lord God. Alisin mo yung deception ni Satan sa amin, Lord, right now. And break every chain right now, Lord, in Jesus' name. Come on, raise up your hands towards heaven. Dedicate your life to the Lord. Lord, here I am. Send me. Ang buhay ko ay sa'yo. Ang kabuhayan ko, Lord, my family, my work is yours. Panginoon, wala po akong kayang ipagmalaki. Everything comes from you alone, Panginoon. Lord, right now, I pray that you purify my heart,
Bigyan mo ako ng humble heart, an obedient heart, Panginoon, that follows after you. Just like David, Lord God. Panginoon, maraming salamat na narinig ko yung mensahe mo na ito. Tulungan niyo ako, Lord, to apply it sa aking daily life, Lord God. Paglabas ko sa lugar na ito, tulungan mo ako, Lord, to fear you, to obey you, to please you, Lord, saan man ako, sa paaralan man, sa trabaho man, sa business man, sa bahay man. Lord, saan man po ako, Lord God. Help me to please you, O God. And Lord, to be involved sa agenda mo, Panginoon, of changing this nation, Lord, by winning people, Lord, and making disciple. Right now, kung binibigyan ka ni Lord ng desire to be a part of the leadership of the church, pag-pray mo yan kay God. Paggamit mo yan, wag mong pigilan yung calling ng Lord sa buhay mo. Come on. Let us listen to the voice of the Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kantahin po natin yung I love you, Lord. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Lord, this is our prayer, itong kanta na ito. Sabihin mo ng totoo sa puso mo, sa labi mo. Come on, let us declare, I love you, Lord. Yung kinanta po natin kanina. Sige, akapela na lang. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sabihin mo yan kay Lord. Minsan pa. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, so God, salamat po, Lord. Indeed, O God, we proclaim our love to you. We love you, Lord, for your mercy never fail us, Panginoon. Salamat, Lord. We are alive. We can correct our lives today. Salamat, Lord, that we are healthy, Lord. We are normal. We can serve you, Lord. We can please you, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, we can be seated for some announcement. So sa ating pong mga life class students, mamaya po we have our life class lesson 4 because by next week, yun po ay encounter na. Okay? So
So, palakpakan naman po natin yung mga mag-encounter. Alam niyo po ay kung kayo po is nanlalamig, pwede naman po kayong sumama doon sa encounter. No, actually, ang recommendation, kung gusto mo na laging maging on fire, you do encounter yearly. Hindi naman po yung mga baguhan lang at hindi pa nakapag-encounter retreat. Pwede po kahit mga datihan na po tayo. Kung parang napapansin mo, parang bumabalik yata ako sa old life ko If you want to be on fire again, no, to be focused again kay Lord, kay ma-set free ka doon sa mga bandages, you can do encounter again. Amen? Pwede naman po, basta willing po tayo. So, our encounter po, no, next week na po yan, Friday. Dati pa po namin sinasabi that we should prepare yung ating pambayad, no, 700 pesos at least. Kung wala po kayong pambayad, kausapin niyo po ang inyong life group leader. Ate, paano mo ako matutulungan? Kuya, paano mo ako matutulungan dito? Basta, wag natin problemahin ang pera. Kailangan ng buo ang loob natin na mag-encounter ako. Amen. Yun dapat, fighting spirit. Alitang metong pang problema. Pagdating kayong gawain, bala mo, makakaitam, nilalako ta diskarte. Amen. Pero po ating panyaling cellphone, nakakadiskarte. Andiyan kanino balo mo sa luksugan na rin dapat mong pawik na tabyo, taman. Amen. Pagdating kay Lord, let us become bold and passionate. Amen. So, encounter po natin yan, December 16, 17, and 18. Okay, ko-coordinate na lang po ni Mamila for the exact time on Friday. Okay, pero ang commitment po ng church ay ihahatid sundo po namin kayo. So, wag po kayong mag-alala. Yun po yung ating gagawin. Kinausap ko na si Kuya Abe for that. And mga leaders, nandun din po kami habang nag-encounter to assist you. No, nandun din po kami. So, sama-sama po tayo doon. Okay? Okay po ba? So, I expect mamaya yung ating mga delegates hindi nagmamadali. Amen? Amen. Because we love the presence of God. Amen? Alam niyo po ba, nung bago akong Christian, talagang gusto na akong paalisin ni na Dad noon. Nag-overnight ako sa church natin noon, sa building. Because talagang when I encountered the Lord, talagang ganun yung desire ko. No? Amen? Kaya let us bring back the fire. Amen? Let us bring back the passion. Amen? It's not yet too late. Amen? So yun po yung ating no? And then our Thanksgiving party, sa na po yan, no? 11, no? Next Sunday na po yan. No? So, mga life group, ready na po ba yung presentation ninyo? Na? True Vine Got Talent 2022. Ang champion ay kami, di ba? Ni na Carlo. Okay? So, sino po kaya ang magiging champion Okay? So, this week po, kailangan na po nating mag-practice. Okay? Pwede pong kanta, pwedeng sayaw, pwedeng acting. Gracious unto you and give you peace. I declare the favor of the Lord upon you. I declare that God will continue to prepare you for the future, for the next generation. I declare that God will be our God and we are His people. I declare a covenant keeper, that you will become a covenant keeper for the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say, Amen and Amen.